Pilipinas. At isang mapagpalang tanghali po sa mga Nova Ecijano at sa lahat po ng mga manonood natin sa Nova Plus ng ating lalawigan at saan mang panig ng mundo. Ako po ang inyong kaibigan, Shane Tolentino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Double P. Picho at makakasama rin po natin ngayong araw, Jovi. Magandang tanghali sa iyo, Jovi. Yes, isang magandang tanghali sa iyo, Shane, at sa ating mga viewers. Ako po si Jovelyn Astrero ang inyong makakasama sa araw na ito. Ang ating programa po ay mas lalo po natin ginagawang interesante ang paghahatid ng impormasyon at mga balita kasama po ang buong puwersa ng titilan ng TV48 tuwing mga araw ng Miyerkules at Biyernes alas 2 ng tanghali. At bago nga tayo magbalitang unang sigaw, Jovi, sa panahon ngayon, dumarami po ang mga taong tahimik na lumalaban sa buhay na hindi nakikita ng karamihan. Ang tinatawag po na depresyon ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto hindi lamang sa damdamin, kundi pati na rin sa isipan at pang-araw-araw na pamumuhay ng isang tao. Kaya naman sa araw na ito ay mayroong tayong mapapakinggan at mapapanood na iba't ibang mga payo, pananaw at posibleng hakbang na maaaring makatulong sa mga taong nakakaranas ng depression. Sama-sama po nating pakinggan ang pulso ng bayan sa ating segment na Kalye Survey. Boses ng mamamayan. Iba't ibang opinyon ng taong bayan. Ang gusto ko talagang Ating alamin sa Kalye Survey. Ispiliin po nilang maging masaya kasi oonti lang po yung panahon natin sa mundong ito. Ispiliin nila yung magiging masaya. At wag nilang iisipin lagi yung sasabihin ng ibang tao. Siguro ako ito, tumatakbo pagka kung ano yung mga naiisip, nag-exercise, nalangin, nakipag-usap sa mga kaibigan, tapos kung talagang saringin nyo kailangan ng makipag-usap sa professional, wag matakot sa stigma, makipag-usap sa professional. Kung may sipon tayo, kung may lagnat tayo, makipag-usap tayo sa doktor. Kung yung depression talagang nahihirapan na tayo, kailangan na makipag-usap sa professional. So yun yung mga siguro may papayo ko. Iwasan po natin maging mapag-isa. Kasi po, mahirap po talaga kalaban yung depression. Lalo yun po yung pinakamataas na stage ng, kumbaga, pag nai-stress, gano'n. So, sumama lang po tayo sa mga taong maging masaya tayo, gano'n. Isipin po natin na lagi tayong hindi nag-iisa, gano'n, lagi tayo may kakampi para po hindi tayo lamunin ng depression. Huwag po mag-isip ng mga negatibo. Lagi pong libangin yung sarili. Try to explore po. Subukan po sububok ng ibang mga kakayahan po, tapos always think positive. Umanap po kayo ng mga taong pagsasabihan niyo po ng problema, makikinig sa inyo, at magpapagaan po ng loob niyo. Huwag ka na gano'ng mag-isip ng mga negatibo, mga gano'n. Tapos, maglabas-labas ka, gala-gala. Punta sa mga kaibigan, magkwento, para gumaan yung pangaramdam mo. Gano'n. Tapos, enjoy mo lang yung buhay mo. Kung naisipin yung mga dapat isipin na magpapabigat ang damdamin mo. Actually, pagka nadidepress katulad ko, may time din kasi na nadidepress talaga tao, kaya hindi maiwasan yun. Para sa akin, hanapin mo yung kung saan ka malilibang para yung problema mo about sa depression mo, maiwasan mo. Like sports, di ba? Nakakalibang yan, di ba? Minsan, pwede rin yung makapagkwento ka sa mga friend mo, mga joker, para mabawasan yung mga iniisip mong mga problema. Try po nilang magpag-usap sa ibang tao. Yung parang meron silang yung payo ng ibang tao na parang ano man yung depression na meron sila. Pwede yung i-share nila sa ibang tao para mailabas sila kung ano man yung kailangan nilang maramdaman. Ay kailangan nilang masabi at kailangan nilang yung bang may ibigay sa ibang tao yung nararamdaman nila at meron silang makukuhang payo na makakaalis dun sa depression na nararanasan sa buhay niya. For me po is sumanap po kayo ng taong makakausap nyo po or masasabihan nyo po lagi ng problema nyo na
alam nyo pong papakinggan po kayo palagi and dadamayan po kayo ganun. And iiyak nyo lang po, wag nyo pong pigilan na, wag nyo pong i-isolate yung sarili nyo, ganun. Boses ng mamamayan. Gusto ko sana yung bilang estudyante. Iba't ibang opinyon ng taong bayan. Ang gusto ko talagang Ating alamin sa Kalye Survey. At ating nga narinig Jovi ang ating mga kabayan. At alam niyo pa, ayon po sa datos ng World Health Organization o WHO, mahigit 280 million na tao sa buong mundo ang nakakaranas ng depression. At dito po sa Pilipinas, tinataya naman po nasa 3.6 million ang apektado nito at karamihan po sa kanila ay tahimik lang na nagdurusa. Kaya po sa mga dumaranas ng depresyon, huwag po kayong matakot na humingi ng tulong. Hindi mo kailangan na harapin ang problema ng mag-isa dahil nandyan ang inyong pamilya, kaibigan o pwede rin kumonsulta sa professional na therapist na pwede mong makausap. Tama ka dyan, Jovi, no? At hindi kahinaan ang paghingi ng tulong dahil ito ay tanda ng ating lakas. At syempre, mahalaga rin na alagaan natin din ang ating sarili physically. Kahit simple lang gaya ng matulog ka ng sapat, napakahalaga niyan. Konting ehersisyo, inhale, exhale at yung brisk walking, di ba? At syempre, kumain din ng healthy foods. Malaking tulong ito sa pagpapaganda ng ating mood at syempre ng ating enerhiya. At syempre, pinaka-importante din yung mga coping strategies tulad ng pagsusulat, pagguhit, pag-meditate, o kahit pagdarasal kung parte ito ng paniniwala nito. At syempre, dagdag ko lang din sa coping strategies, yung pagkanta, pagsayaw. Diba? Nare-relieve din kasi natin yung mga negative vibes na na-adapt natin sa ating paligid. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, kung ikaw ay dumaraan sa depresyon, gusto namin ipaalala na hindi ka nag-iisa. At mga taong handang makinig at tumalalay sa iyo tulad ng iyong pamilya, kaibigan at mahal sa buhay. Huwag po kayong bibitiw dahil susunod na po ang ating balitang Unang Sigaw. Mula sa bulwagang pambalitaan ng himpilang TV48. Ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni Philip Double P. Big Show kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang Unang Sigaw. At sa ulo ng ating mga balita, sa Balita Nasyonal, proklamasyon ng Duterte Youth, Bagong Henerasyon Party List, ipinagpaliban ng COMELEC dahil sa disqualification case. Sa Central Luzon News, Bulacan Airport Terminal, target simulan sa Enero 2026. At para naman po sa ating balitang lokal, sensitibong balita po ito. Kararating na OFW, pinagsasaksak ng asawa sa harap ng mga anak. Sa Bantay Krimen Babala, sensitibong balita, higit 1.6 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa 8 sospek sa Bataan at Nueva Ecija. Para naman po sa ating fuel update, presyo ng produktong petrolyo sumipa ng higit sa piso. Sa ating featured story, Cardinal Tagle kinaaliwan ng netizen. At para naman po sa ating weather update, Intertropical Convergence Zone at Easterlies patuloy na nakaka-apekto sa bansa ayon sa Pag-asa. Sa ating trivia, Darna, mas nauna kaysa kay Wonder Woman.
At narito na nga po ang mga balita sa oras na ito. Proklamasyon ng Duterte Youth, bagong henerasyon, party list, ipinagpaliban ng COMELEC dahil sa disqualification case. Ipinroklama ng Commission on Elections o COMELEC itong Lunes ang 52 party list groups bilang mga opisyal na nanalo sa national and local elections 2025. Inaasahan sanang 54 na grupo ang ipoproklama. Ngunit sinuspinde ng COMELEC ang proklamasyon ng Duterte Youth at Bagong Henerasyon party list groups dahil sa mga nakabinding petisyon para sa kanilang diskwalifikasyon. Base sa resolusyon ng National Board of Canvassers, may mga seryosong alegasyon umano ng paglabag sa batas sa halalan na inihain laban sa dalawang grupo, dahilan upang pansamantalang suspendihin ang kanilang proklamasyon. Ang mga petisyon laban sa Duterte Youth ay inihain noong May 8 ng Youth Advocates for Climate Action Philippines kasama ang mga student regents mula sa PUP at UP. At noong May 15, nina Riva, Magtalas at iba pa. Samantala si Attorney Russell Stanley Geronimo ang naghain ng kasong diskwalifikasyon laban naman po sa Bagong Henerasyon. Mariing tinutulan ng Duterte Youth ang suspensyon at tinawag ito ni Ronald Cardema, chairman ng grupo, bilang isang grave abuse of discretion. Nagbanta rin siya na isisiwalat ang umano'y katiwalian ng COMELEC at Kongreso kung hindi sila pauupin. Sinabi naman ng Bagong Henerasyon na wala silang natanggap na anumang abiso hinggil sa nasabing petisyon at nanawagan sa COMELEC na ituloy ang kanilang proklamasyon bilang kinatawan ng mahigit 319,000 na botante. Ayon sa opisyal na bilang, nakakuha ng 5.6% ng kabuoang boto ang Duterte Youth, nakatumbas ng 3 pwesto sa Kongreso, habang nakakuha naman ng 0.8% ang Bagong Henerasyon na may katumbas ng 1 pwesto. Wala pa pong pinal na desisyon ang COMELEC kaugnay sa mga nakabinding kaso. Sa Central Luzon News, Bulacan Airport Terminal targets mulan sa Enero 2026. Isisigaw sa report Colonel Joy Miguel. Inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR na nakatakda ng simulan sa January 2026 ang pagtatayo ng passenger terminal building ng New Manila International Airport sa Bulacan, Bulacan. Pahayag ni Engineer Abelardo Sori Jr., Project Manager ng DOTR para sa NMIA, dinisenyo ng San Miguel Aero City Incorporation ang itatayo na terminal building sa 2,500 hectares na lugar. Sa kasalukuyan, nasa 80% na umanuwang natatapos sa land development, partikular na sa land piling sa bahagi ng Manila Bay. Ang NMIA ay inaasahang magiging pinakamalaking paliparan sa bansa dahil magkakaroon ito ng 4 na parallel runways, 5 terminal wing, 240 boarding gates at may kapasidad na tumanggap ng 35 hanggang 100 milyong pasahero kada taon. Layunin nitong bawasan ang siksikan sa Ninoy Aquino International Airport at maging pangunahing air transport hub sa Southeast Asia. Ayon kay Engineer Norberto Conti ng SMAI, kinakailangan pa ng karagdagang 33 million cubic meters ng buhangin upang matapos ang reclamation works. Kung masusundan ng timeline, inaasahang sisimulan na pagsapit ng 2026 ang proyekto at kung walang aberya, magiging fully operational na ito sa 2028. Ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw. Samantala, sa balitang lokal, paalala po sa mga magulang at nakatatanda, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong balita po ito. Kararating po na OFW, pinagsasaksak ng asawa sa harap ng mga anak. Panoorin po natin sa balitang. Bagong pag-asa sana ang dala ni Zainil Joy Pagaling, 34, isang overseas Filipino worker na 4 na araw pa lamang mula nang makauwi sa barangay Bagong Baryo, Gimba mula sa Riyadh, Saudi Arabia. Ngunit ang muling pagtapak niya sa sariling bayan ay nauwi sa trahedya, isang madugong pagtatapos sa mga pangarap niyang muling makapiling ang kanyang pamilya. Sa halip na yakap ng pagmamahal, sa lubong ng galit at karahasan ng kanyang natanggap mula sa mismong taong dapat ay kanyang sandigan.
ang asawa niyang si Mawel Diaz Mendoza, 40, residente ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Humihingi po ng paumanhin ang inyong lingkod sa pagkakamali sa pangalan ng sospek sa naunang nailathala at naipalabas na balita kung saan nabanggit ang pangalang Manuel Diaz Mendoza. Ang tamang pangalan ay Mawel Diaz Mendoza. Ang pangalang Manuel Diaz Mendoza at Mawel Diaz Mendoza ay magkaibang tao. Ayon sa kwento ng ina ng biktima na si Ferlie Pagaling sa panayam sa kanya ng Radyo Natin Gimba, gamit ang matalim na screwdriver na sinadyang hasain, pinagsasaksak ng sospek si Zainil sa dibdib at tagiliran sa harap ng kanilang mga anak na humihiyaw at nakikiusap sa kanilang ama na maawa sa kanilang ina. Hindi lamang buhay ang nawala, kundi pati ang salaping inuwi umano ni Zainil na aabot sa mahigit 100,000 pesos. Matapos ang krimen, ayon daw sa mga kapitbahay, ay may lalaking nakamotorsiklo ang namataan sa bahay ng biktima at nang puntahan ng kapatid ng biktima ang bahay ay sumambulat ang nakakalat ng gamit ng biktima at nawawala na ang wallet na naglalaman ng pera nito. 3 menor de edad na anak ang naulila sa insidente. Ngayon ay iniwang sugatan hindi lamang sa puso kundi sa isipan na ang ama nilang dapat ay tagapagtanggol ay siya pa palang magiging dahilan ng pagkawala ng kanilang ina. Nakakulong na ngayon ang sospek na si Mawel Diaz Mendoza sa Gimba Municipal Police Station, ngunit nananatiling takot ang pamilya ng biktima, nangangamba para sa kanilang seguridad habang isinisigaw ang tanging hiling, ang hustisya para kay Zainil Joy Pagaling. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw. Sa Bantay Krimen, paalala po sa mga magulang at nakatatanda, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong balita po ito. Higit 1.6 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa 8 sospek sa Bataan at Nueva Ecija. Arestado ang 8 sospek sa magkakahiwalay na operasyon ng mga otoridad sa Bataan at Nueva Ecija noong May 18 at 19, 2025. Umabot sa mahigit 1.6 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam mula sa kanila. 6 na sospek na kinilala sa mga alias na Ariel, May, Ira, Errol, Ron at Alan ang naaresto sa buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bataan, katuwang ang Station Drug Enforcement Unit ng Balanga City Police Station sa Barangay Kataning noong May 18 dakong 3:50 ng hapon. Nasamsam mula sa kanila ang 5 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng tinatayang 110 grams na may halagang 748,000 pesos. Sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, sa buy-bust operation ng Cabanatuan City Police Station, dinakip si Orly, 43 anyos sa Barangay Padre Crisostomo. Nakumpiska mula sa kanya ang 70.20 gramo ng hihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 477,360 pesos. Samantala noong May 19, dakong 7:40 ng umaga, sa Barangay Guko, Samal Bataan o Gugo, Samal Bataan ay naaresto naman si alias Hari, isang high-value individual sa isinagawang operasyon ng Samal Municipal Police Station, PIU Bataan, 1st PMFC at PPDEU. Nakuha mula sa kanya ang 56 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 380,800 pesos, isang 38 caliber revolver na may 4 na bala at 1,000 pesos marked money. Ang mga naarestong individual ay nasa kustodiya na ng mga otoridad at sasailalim sa masusing investigasyon. Nakahanda na rin ang mga kasong isasampa laban sa kanila kaugnay ng kanilang pagkakasangkot sa iligal na droga at iba pang mga paglabag na may kaugnayan sa isinagawang operasyon. Samantala, para naman po sa ating fuel update, presyo ng produktong petrolyo sumipa ng higit sa piso. Isisigaw po. Report ni Elsa Navalio.
tumaas ang presyo ng produktong petrolyo ng 1 peso at 20 centavos kada litro ng gasolina, 1 peso at 70 centavos sa diesel, at 1 peso at 20 centavos sa kerosene nitong Martes, May 20, 2025. Sa Petron Gasoline Station dito sa Cabanatuan City, umangat ang presyo ng diesel hanggang 49 pesos at 65 centavos kada litro, 51 pesos at 65 centavos sa turbo diesel, 51 pesos at 80 centavos sa extra advance at 52 pesos at 80 centavos sa XCS. Habang sa Caltex Gasoline Station, ang diesel ay 53 pesos at 94 centavos ang kada litro, 56 pesos at 45 centavos sa silver, at 59 pesos at 44 centavos sa platinum. Samantala sa Shell Gasoline Station, 57 pesos at 5 centavos ang kada litro ng fuel save diesel, 64 pesos at 55 centavos sa B-Power Nitro Plus Diesel, 59 pesos at 75 centavos sa Fuel Save Gasoline, at 65 pesos at 65 centavos sa B-Power Nitro Gasoline. Paliwanag ng Department of Energy's Oil Industry Management Bureau, ang pinababang reciprocal tariffs sa mga imported na produkto sa pagitan ng United States at China ay nagtulak ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nagpataw din umano ang US ng mga parusa sa mga kumpanya ng langis na sangkot sa internasyonal na kalakalan ng langis ng Iran. Samantala, ang Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC ay nagbadya ng mas mabagal na paglago ng supply ng langis sa taong ito na inaasahang mag-aambag pa sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Kasama si Jerome Tikia at Smile Supetran III, Elsa Navallo para sa Balitang Unang Sigaw. Sa ating featured story, Cardinal Tagle, kinaaliwan ng netizens, isisigaw ng ating student intern mula sa CLSU Emerose Balmeo. Hindi mapigilan ng mga netizens na matuwa at humanga kay Cardinal Luis Antonio Tagle nitong mga nakaraang linggo dahil sa kanyang kakwelahan at mga opinyon sa mga isyu ng lipunan. Unang naging matunog ang pangalan ni Cardinal Tagle bago pa man magsimula ang conclave sa Vatican para sa pagpili ng bagong Santo Papa. Isa siya sa mga naging manok ng hindi lamang mga Pilipino, kundi mga taga-ibang bansa dahil sa kanyang progresibong pag-iisip tulad ng pagtanggap niya sa LGBTQ community at sa mga single mothers. Viral din sa social media ang interaction nila ni Pope Francis noong bumisita sa Pilipinas ang yumaong Santo Papa kung saan may kita si Cardinal Tagle na kumakaway habang tumatawa kay Pope Francis sa gitna ng misa. Kinatuwaan din ang pagbabaon at pagbibigay ng candy ni Cardinal Tagle sa seatmate niyang si Pope Leo sa Sistine Chapel para hindi magutom sa haba ng proseso ng conclave. Kumalat din ang larawan ng Cardinal na nakasuot ng backpack na may bote ng tubig sa likod. Komento naman ng mga netizens, ang gawain daw na ito ay matatagpuan lamang sa mga Pilipino. Ako si Emmy Rose Balmeo, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw. Sa weather update, Intertropical Convergence Zone at Easterlies patuloy na nakakaapekto sa bansa ayon sa Pag-asa. Ihahatid sa atin ng weather specialist mula sa Pag-asa CLSU Complex Station, Sir Roger Manuel. Magandang tanghali sa mga manonood ng TV48. Nawala na ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang mga weather system na minomonitor ng Pag-asa ay ang Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto dito sa may Mindanao at Palawan area. At ang easterlies ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Kung kaya't inaasahang ang mga lugar ng Mindanao at Palawan ay inaasahang makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Posible ang may mga kalakasang mga pagulan dulot ng nasabing Intertropical Convergence Zone. Samantalang ang Hilagang Samar gayon din naman ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot naman ng easterlies. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, ang Metro Manila, ang Region 3 kasama na ang Nueva Ecija
ay inaasahang makakaranas ng mainit na lagay ng panahon. May inaasahang mga pag-uulap ng kalangitan sa dakong hapon. Posible ang mga kalat-kalat na mahihinang mga pagulan, pagkulog at pagkidlat sa dakong hapon at gabi, dulot pa rin ng easterlies. Sa monitoring ng pag-asa sa heat index, ang CLSU ay inaasahang makakapagtala ng 41 degrees centigrade na antas ng damang init. Samantalang ang mga lugar ng Dagupan ay 46, ang Lawag ay 45, ang mga lugar ng Occidental Mindoro, Aurora, Ilocos Sur, Ilocos Norte at Iloilo ay inaasahang makakaranas ng 44 degrees damang init. Patuloy na imomonitor ng pag-asa ang heat index at magbibigay ng mga paukulang advisory upang maging gabay natin sa pagtugon sa mainit na panahon. Mula dito sa Pag-asa CLSU, para sa TV48, Roger Manuel, Direktang Magul. At para naman po sa ating trivia, Darna, mas nauna kaysa kay Wonder Woman. Isang sigaw ni Carmel Joy Miguel. Maraming nagsasabing kahawig at ginaya ni Darna si Wonder Woman. Ngunit alam niyo ba na mas nauna si Darna? Ang pinakaunang bersyon ni Darna ay si Varga na lumabas noong 1939, 2 taon bago ilabas si Wonder Woman noong 1941. Nilikha ni Mars Ravelo si Darna bilang pagbibigay pugay sa real-life hero ng kanyang buhay, ang kanyang ina na mag-isang nagpalaki sa kanya. Inspirasyon din niya si Superman dahil nais niyang si Darna ang maging Philippine female counterpart nito. Nais din ni Ravelo na si Darna ang maging sariling superhero ng mga Pinoy. Kaya makikita sa dibdib ni Darna ang mga bituin na mula sa watawat ng Pilipinas, habang ang loincloth ay hango naman sa kasuotang katutubo at ang puting bato ay kumakatawan sa agimat, isang makapangyarihang anting-anting sa Philippine folklore. Ako po si Carmel Joy Miguel para sa ating trivia. At ngayon naman, Jovi, magbabasa na tayo ng mga mensahe, komento mula po sa ating mga taga-subaybay. Pero hindi lahat ng mga mensahe na inyong pinarating sa amin ay amin po mababasa. Unahin natin ang mensahe mula kay Tess Clemente. Congratulations po, Governor Oyit, Vice Governor Lemon Umali. Solid po talaga ang umali sa buong lalawigan ng Nueva Ecija dahil subok na ang paglilingkod ninyo. Tunay ang malasakit at alaga. Maraming salamat sa napaka-positibong mensahe na inyong ipinarating sa aming programa. Ate Tess Clemente, ingat po kayo. At mensahe pa rin, galing kay Mirna Garcia, sobrang ganda po dyan. Grabe, sulit na sulit ang entrance fee. Ito yung sa Casa Batik, Jovi. Oo, Casa Batik. Napakaganda nga talaga, Michelle, ang bougainvillea. Ayan, ang mga halaman dyan. Talagang napakaganda ng mga yan pag talaga pinagsama-sama at talagang may iba't ibang kulay din. Yan din ang mga alaga ng ating mga nanay. Diba? Maganda kasi ang mga bougainvillea. Oo. At siyempre, sabi nga dito, sulit yung entrance fee sa ganda ng lugar. At galing din kay Mirna Garcia, Wilma Ravesa. Ay, yung kanina yung kay Wilma. Okay. It's nice place and it's beautiful, unique colors of flowers. It's really work of art. Yan naman ang positibong mensahe na galing kay Wilma Ravesa, doon din sa Casa Batik. At talagang tunay na paraiso talaga yung lugar dahil sa napakaganda nito at tunay na obra maestra ang kulay at disenyo ng kalikasan doon. Maraming salamat, Ate Wilma. Galing kay Georgina de Guzman, grabe naman yan, mga taong wala magawang matino sa kapwa. Darating at darating karma sa kanila sa ginawa nila sa mga may alagang hayop yan sa Nueva Ecija. Protocol naman ito, Michelle, sa kalabaw na pinatay o tinanggalan ng mga laman. Michelle, napakalaki kasing kawalan. Dagok talaga sa buhay ng mga magsasaka
ang mawala yung kanilang kalabaw, nakatuwang nila yan sa pagsasaka. Sa kabuhayan nila, syempre, Oo, diba? kabuhayan. Kaya naman sana, hindi lang din ito yung minsan, Michelle, ano, na nangyari ito. May mga nawalan din ng kalabaw at ng baka, ano. Sana naman po sa mga gumagawa nito, maawa naman po tayo sa ating mga kapwa na lumalaban ng patas sa buhay. Oo. Doon nga sa balita natin, nananawagan sila sa mga otoridad na sana paigtingin yung seguridad, lalo na sa mga liblib na lugar, at sana mabigyan din ng pansin dahil nga, tulad nga sinabi mo, hindi lang ito yung unang pagkakataon, ito yung pangalawang pagkakataon na dahil nung una ay sa Palayan City nagkaroon ng ganyang incident. So, Ate Georgina, maraming salamat sa mensahe na iyong pinarating. At last message, may mensahe pa, Joby? Galing kay Anig. Ayun, pinalitag niya yung pangalan niya. Yung mga tiga-kuya po pupunta pa ng bayan ng Rosales, bago makasakay dyan, dapat ibalik yung Solid North via Cabanatuan, Talavera, Gimba, Cuyapu, Rosales, Carmen, Villas, Urdaneta to Baguio. Ito yung natin. Bus na from Nueva Ecija, from Cabanatuan to Baguio. Oo, nasimula po ng May 19. Meron ng bagong masasakyan ang nais na pumunta sa Baguio. So, ito yung biyahe ng Victory Liner. At kung kayo po ay gustong, kung galing kayo ng Cabanatuan to Baguio, ay meron pong biyahe na 3 a.m. and 5 a.m. At kung sa Baguio naman magagaling to Cabanatuan, 3 p.m. to 5 p.m. Yan ang biyahe ng Victory Liner para sa kaalaman po ng lahat. At galing kay Jocelyn Liwag, sobrang hirap mag-bus puntang Baguio. Maghapon ka sa biyahe. Sumakay kami Terminal Cabanatuan, 9:30 a.m. Nakarating kami Baguio, 5:30. Yun yung karanasan. Kami kasi mission, van ang sinasakyan pag nagpupunta ng Baguio. Pag-bus pala, ganyan kahaba. 8 hours. Almost. So, hindi biro rin yung pagod sa haba rin ng biyahe. Pagka kasi sa van, kami rin parang 5 hours? 6 hours? Kung galing ka dito sa Cabanatuan, at syempre, itong binigay sa atin na mensahe ni Ate Jocelyn Liwag, grabe 9:30 to 5:30 a.m. O 5:30 p.m. na sila nakarating doon sa Baguio. So, yan po ang naging experience ni Ate Jocelyn Liwag. Share lang po lamang sa atin nung nag-bus sila papuntang Baguio. At wala na mensahe, Joby. Go ahead. At yan po mga balitang umaalingaw-ngaw ngayong araw na ito na ating nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Ako pong muli si Jovelyn Astrero at ito pong ating programa ay hatid sa atin ng DPTV System and Technology. At ako naman po si Shane Talentino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip P. Picho. At nakasama rin po natin sina Clarissa de Guzman, Ber Salazar, Fermal Miguel, Elsa Navallo, at sa ating student intern mula sa CLSU, Emmy Rose Balmeo, maraming salamat sa iyo. At sa ating tech team, admin, editors, cameraman, and driver. Sa mga taga-subaybay po natin, magkita-kita po tayo muli sa araw ng Biyernes, alas 12 po ng tanghali. Kami po ang inyong mga kaibigang tagapagbalita at kakwentuhan. Dito lamang po sa ating programang WPW.